Nga si Chera Estrada ng Parañaque 47 for What's on Your Mind. May kinakasama na construction worker at nakikinig sa Radyo 5 ng 2 taon na. Chera Estrada, good morning po. Good morning, DJ Chacha. Magandang umaga po. Good morning. Happy 4th anniversary po. Naku, salamat naman po. Paano nyo po ba na-discover itong programa namin? Sabi, 2 taon na daw po kayo nakikinig. Matagal na po, DJ Chacha, yung nagkasakit po ako. Pag nandito po ako sa bahay, nakikinig ako sa radyo. So, radyo talaga Tapos, mismo, Nay? Pag may load po ang anak ko, hina-hotspot niya ako para makinig ko, makita ko po kayo na nagsalita at saka nagko-comment po ako. Matagal na po ako nagko-comment. Salamat po sa Diyos na ngayon po natawagan ako kahapon. Salamat, thanks God. Salamat sa Panginoon. Nako, thank you Lord. Talaga today is your lucky day, Ma'am Chera Estrada. Opo. Ito pong kinakasama nyo ay isang construction worker? Yes po, Ma'am Cha. Pero kayo pong dalawa ay walang anak, pero may anak-anakan ka po na pamangkin mo. Opo, Ma'am Cha. Ito po'y nag-aaral, yung 19 anyos. Nahinto po siya, Ma'am Cha, grade 11 lang po natapos niya kasi po nung last year po panay-labas-pasok po ako sa ospital. Kasi nung time na po nung nag-chemo ako, half na po yung hininga ko, hindi ko na po alam nung time na yon na dinala daw po ako sa ER tapos tinubuhan ako kaya yung boses ko po hindi pa po talaga natubuhan po ako 35 days po kami sa ER kaya nahinto po siya pag-aaral. Oo, Nay, ano pong sakit ninyo? Cervical cancer po, stage 3B. Kaya po nabanggit nyo kanina na nagkikimo po kayo. Opo, nag-chemo po ako nung August by 26. At ito po ang dahilan kung ba't 26. Opo. Ito pong paghinto sa pag-aaral ay para ang matustusan nga po ito pong sakit ninyo at para may mag-alaga po sa inyo dyan sa bahay. Opo, Ma'am Cha. So, nandiyan po sa tabi ninyo itong anak-anakan ninyo? Opo, hindi po siya pumasok ngayon sa trabaho. Pinano ko po siya, sabi ko tatawag po sila Ma'am Chacha kasi certain. Ano pong pumasok. Ano pong trabaho nito? Ma'am Cha, diyan po siya sa malapit lang po sa amin para masubaybayan niya ako. Uwi siya ng tanghali, uwi siya ng break time. Opo, ano pong trabaho, Nay? Taga-repack po siya ng Shopee. Yung para deliver. Repacker po siya. 400 po ang araw. Oo, repacker po siya sa mga online shopping. Opo, Ma'am Cha. Ano, babae, lalaki po ito? Lalaki po, Ma'am. Ano pong pangalan niya, Nanay? Kyle B. Flores. Si Kyle. Paano po napunta sa inyo pala si Kyle? Bali po nung nagbakasyon kami, nung mama niya, apat pa silang magkakapatid. Ngayon, sabi ko sa mama niya, Kay, sa Mindanao kami nun, Day, pwede ba sa akin muna to si Kyle? Ako na lang magpaaral niya. Tapos, ganito, pwede naman makita-kita, magbakasyon, ganyan. Pumayag naman po siya, tsaka yung bata sumama po sa akin. 4 years, magpo 4 years old po siya. Oo, so 4 na taong... Sumama sa akin. Opo, 4 na taong gulang pa lang po si Kyle, nasa kustodiyan nyo na po pala yung bata. Yes, Ma'am Cha. Talagang anak pala po talaga ang turing nyo dito. So, nagkikita naman po sila, no? Kanya pong totoong nanay. Pag nabakasyon po kami doon sa Mindanao, pag may pera po, kagaya ngayon, hindi na po kasi may sakit po ako. Nay, hindi na po kami palagi. Hindi na kayo palagi nakakadalaw po doon. Nay, pwede ko po ba makausap si Kyle? Nakatabi niyo po ngayon? Opo, Ma'am Cha. Sige po. Ibigay ko lang po, Ma'am Cha. Sige po, wala pong problema. Hello, ma'am. Good morning po. Good morning, Kyle. Si Ate Chacha po ito sa Radyo 5. Oo. Opo. Oo, nabanggit nga sa akin ni Nanay na di ka daw pumasok ngayon, repacker ka daw sa Shopee? Opo, totoo po yan. Gano'n na po kayo katagal na nahinto sa pag-aaral? Grade 11 daw po kayo nung huminto kayo? Opo, siguro po 2 years na po. 2 taon na rin po. Pero malapit lang din daw po dyan yung pinapasukan ninyo para makakauwi ka kapag kapananghalian, mache-check mo si Nanay.
Opo. Anong plano mo? Ano, nag-iipon ka ba para din sa pampaaral mo o talagang focus muna dito sa pampagamot ni nanay? Focus po muna ako sa pagpapagamot kay mama, ma'am. Mamang po Kasi ang wala tawag din po nyo. siyang, opo, So itong kinikita mo ay para sa pampagamot ni mamang. opo, O, sige po, babalik po muna natin yung telepono kay mamang. Itatanong ko po yung Bible verse muna na ibinigay po sa atin ni Pastor Jeff kahapon. opo, sige po. Yes po. Ito nga po si Kyle, yung anak-anakan ni Mamang Chera. Yan nga. Mamang, Opo, hello? ma'am. Yes po, Mang. Hello po. Yan pala ang tawag niya po sa inyo, Mamang Chera. Po. Yes, Mang, ang swerte niyo po. Halata po sa boses ni Kyle na mabait na bata po, no? Mabait po siya. Nung nasa ospital po ako, siya nagpalit ng pampers, tagalinis sa akin. Mabait po siya. Ang sabi niya nga po, Ito po, ma'am, may hindi po kasi ako makaano, ma'am, kasi may dalawa pa akong catheter sa likod ko, nakadaan sa akin. Dalawang catheter sa kidney ko ngayon. Nakakata po hanggang ngayon. okay, so may dalawang catheter po na nakakabit po sa inyo ngayon. Opo, 2 years na po ito, ma'am. Opo. Sa noong September 27, nag 2 years siya, nakakabit pa rin sa akin. Oo. Kanina nga po, binabanggit ni Kyle na focus daw po muna siya sa pagtatrabaho. Wala muna yung pag-aaral sa utak niya para matulungan po kayo sa pagpapagamot. Tumabait po siya. Oo, swerte niyo po dito po sa inyong anak na si Kyle. Pero sige Nay, bago po natin pag-usapan, ito pong buhay ninyo ulit. Ano po yung Bible verse na ibinigay po sa atin kahapon ni Pastor Jeff? Job chapter 23, verse 10. Mhm. Ngunit nalaman niya ang daang aking nilakaran. Pagka kanyang nasubok, akong parang ginto. Medyo napuputol lang pero ito nga po ay Job 23:10. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Nay, para sa inyo, ano po ang kahulugan nito? Nitong Bible verse na ito? Pagtitiwala sa plano ng Diyos kahit na hindi natin nauunawaan ang kanyang maaari tayong magtiwala na siya ay matalino at mapagmahal at may layunin siya para sa ating pagdurusa. Kaya na ipinaalaala sa atin ng Job chapter 23 verse 10, kapag sinubukan niya ako, lalabas akong parang ginto. Ginagamit ng Diyos ang ating mga pagsubok para dalisayin ang ating panampalataya na ginagawa itong mas lakas at mas matatag. Napuputol-putol po itong ating linya na ngayon. Baka maputol to kasi wala nga ho tayong telepono ngayon. Sige, ganito, taga-asa man Budapita sa Mindanao? Taga-kuwang po, sir, sa Banga, sa may Dipulog, Unahan City. Okay. Ganito, kailan pa ikaw na diagnose na mayroong cervical cancer? 2022, sir, Ted. Kaya ngayon, meron kang mga tubo ka mo sa katawan, kaya kinakailangan talaga ng katulong dito, no? Yung kinakasama mo, unsa may trabaho ni anak? Construction po, sir, Ted. Minimum lang po. Minimum wage. Sige, ganito, ang premyo natin, Shera, alam mo naman, di ba, 2,000 pesos, no? Praise Oo. God. Sige, so, sa 2,000, anong balak mong gamitin dito? Saan mong balak gamitin? Sir Ted, ang gusto ko sana, bigyan ko po yung nanay ko, tapos yung kalahati po niyan dito kasi naawa po ako sa nanay ko. Minsan natawag sa akin, walang bigas. Matanda na po siya. Nung nakaraan, may tira ka akong pera. Hindi na nga ako bumili ng gamot ko. Pagkatapos ng chemo, nasaan si nanay mo? Nasa Mindanao po, Sir Ted. 70 na po ang edad niya. So, ikaw ang may sakit, ikaw ngayon ang naghihirap, pero gusto mo pang ibahagi yung premyo mo sa nanay mo. Opo, kasi Sir Ted, wala po silang ibang inaasahan doon. Wala silang Awa man po ako sa nanay ko. Wala silang bigas. Siya po yung, Okay. wala pong bigas. Nung isang araw, Sir Ted, binigyan ko po sila pambili ng bigas. Kahit wala na ako, natira ko dito, to 200.
Kahapon nga po, nanghiram po ako ng 100 doon sa may tindahan para makabili lang kami ng ulam, sardinas, saka sige. tudong. Oh, ganito, Nanay Shera, yung pagpapagamot mo, yung chemo mo, nakakalibre naman tayo sa PhilHealth. Opo, Sir Ted. Pag may gamot po doon, Sir Ted, libre po, Sir Ted. Oo, saan ka sa center? Hindi po, sa Jose Reyes po. Okay, nagpupunta kayo sa Jose. Buti nga naman, at meron tayong nakukuhang tulong sa Estado kasi obligasyon nga ng Estado iyan. Samantala naman, itong ilan po sa mga gamot ninyo, sa mga procedures, maliban dito sa PhilHealth, meron pa bang nakukuha ka ng tulong? O ito lamang galing sa iyong pamangkin at sa iyong mister? Sir Ted, na pag napunta po ako sa DSWD. Okay, oo. So, Punta po ako doon yung namin, pang araw-araw namin, yun, buwan-buwan, every 3 months, Sir Ted. yung sa Araw-araw 4-piece. Ay, hindi po 4-piece, Sir Ted. Wala po ako noon. Basta pag may every 3 months po yung AX. Balik po kayo sa DSWD. Okay, sige. So, Shera, nararamdaman namin ang hirap ng buhay nyo. Pati itong nanay mo. Si nanay mo ang kasama si tatay mo sa probinsya? Wala po, Sir. Yan yung nanay ko na yan, Sir. Balitiyahin ko na lang po yan. Namatay yung nanay ko. Wala, hindi ko po nakita. Pa po, sanggol pa po. Siya na po nagpalaki sa amin. Kami magkapatid. Siya na po nagpalaki. Kaya kahit wala siyang asawa, pinalaki po niya kami. Kaya umano lang po ako, masakit po ang loob ko pag wala silang makain doon. Naku, hindi ako makapadala. Masakit ang loob. Mangungutang po ako, Sir Ted. Pero mahirap po mangutang dito. Wala pong Oo nga, ako magpapautang kasi... Oo, lumalabas nga na ikaw pinalaki din ng tiyahin mo. No? Oo, siya po yun ang palaki sa akin. Sige, ganito, Shera, ha? Oo. Yung ibibigay namin sa iyo para hindi mo na magalaw yan, no? Pagpadala ka na sa nanay mo ng 2,000. Okay? Tapos, gagawin namin 3,000 ngayon yung para sa iyo. Ha? Yung 2,000 na yun, ipadala mo ng buo yun para sila makabili na ng bigas at saka pagkain. Ha? Yung 3,000, gamitin mo muna, bumili ka na ng bigas ninyo at saka makakain. Okay? Hihintayin namin yung mga video na papadala mo sa amin, mga pictures, at muli kaming tatawag sa iyo. Okay, Shera? Opo, Sir Ted. Oo, praise God at nakausap ka namin this morning, ha? Salamat, praise God. Hallelujah. Oo. Sige, so abangan mo yung tawag ng aming staff kung paano maipapadala ito. Meantime, hindi sa amin galing yung 5,000. Galing pa rin yan kay Happy Daddy, kay Happy Ninong at kay Happy Anonymous. Sa kanila ka magpasalamat, higit sa lahat sa Panginoon. Naamoy 30 segundos, Shera. Go ahead. Sige. Salamat po nauna sa Panginoon, sa inyo, Sir Ted, na ginawa kayong instrumento ng Panginoon. At ito po sa mga Happy Anonymous, salamat po sa inyo sa walang sawang magbigay sa amin, kagaya namin na may mga sakit na mamahirap. Salamat po sa inyo. Ang Diyos po ang magbalik sa inyo ng 6 liglig, umapaw na biyaya. Salamat po. Salamat din sa iyo, Shera, sa iyong for sharing, sa iyong testimony this morning at sa ibinigay mo sa aming inspirasyon. Salamat, yakapin ka ng Panginoon at muli kaming tatawag sa iyo. Okay? Salamat. Thank you. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.